Nung isang araw lamang po, may nag-message sa akin taga Laguna. Hindi ko po kilala. Pero, ganyan talaga eh. Pag may Facebook ka na at kuwan, madali ng basta't nag-message. At akin namang sinilip, dahil nahihiya naman ako kahit di ko kilala, sino ba ito? Doon sa mga message request. Pagsilip ko, nakita kong kailangan kong sagutin. Pagkat mayroong isang babae na punong-puno na ng agam-agam sa sarili. Ang daming tanong, bakit daw nangyayari ang lahat ng ito? May pag-asa pa ba daw tayo? Nagkataon yung kanyang asawa ay naipit kung saan, hindi makauwi, wala silang makain, lahat na ng pwede niyang maisip na problema sa panahong ito ay kanya nang ikinukwento. At kanyang sinasabi, nagdadasal naman daw siya. Ay bakit? Bakit? Ito pa rin ang karanasan. Sinagot ko po. Una ay sinabi ko, kumusta ho kayo diyan? Ilan bang anak ninyo? Pahingi naman ho ako ng picture. Ay di iniisa-isa ko muna. Picture, baka ako'y niluluko Ay di na makita ko yung tunay. Malaman kong ganito. Ay sabi ko siya, sige po. Apadalhan ko kayo ng tulong dyan. Tapos, kahit nasa Laguna, di gumawa ng paraan. Madami namang kakilala Tapos, ginawa ko po, tinuloy ko po ang pakikipag-message sa kanya. Ang ginawa ko po ako'y kumuha lamang ng isang ebanghelyo na ginamit ko noong kahapon. Yung kahapong ebanghelyo na ang sinabi ng Panginoon, do not be afraid, it is I. Sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Binigay ko lang sa kanya, tapos sinabi ko, huwag kang matakot. Laging nariyan ng Diyos. Tapos pinaliwanag ko din, sabi ko, isipin mo na lamang, ba't ka nagkaroon ng lakas ng loob na ako'y i-message mo, hindi naman kita kakilala? Isipin mo naman, sinagot kita. Sa dami nang nagme-message sa akin, sikat ay, hindi ko naman lahat sinasagot, pero ikay sinagot ko. Hindi kaya ito'y tanda na tayo pinagtatagpo din ng Diyos para maalala natin, hindi ka nag-iisa at lagi mo siyang kasama. Kaya ako ikinuwento sa inyo ito, hindi lang husya yan ang ganyan ang karanasan. Marami. At maaaring sa inyo, kaharap ko ngayon o mga nanonood, meron sa ating may mga agam-agam. We are troubled. We are anxious. May mga anxieties. Mga iniisip natin, ano na mangyayari sa kinabukasan. Maaaring sa ngayon na hindi natin alam kung ano. Alam niyo mga kapatid, muli kong ibabalik sa inyo ang salita ni Kristo. Sumain niyo ang kapayapaan. Naulitin ko yung ating pagninilay nung kabilang linggoy, kapayapaan na inaalok ni Kristo at kapayapaang magiging karanasan ng kahit sinong may agam-agam, problema o takot. Kung lagi nating naaalala na kasama natin siya. Ang kapayapaang ito ay natatanggap ng taong kasama si Kristo. Mahirap pong matagpuan ito kung inilayo natin si Kristo sa buhay natin, kung kinalimutan natin si Kristo sa buhay natin, kung hindi natin naaalala si Kristo. Ang ganda nga nitong eksenyang ito nakapinit ang pinto. Isang simbolo siguro ng pagsasara natin minsan. Pero tingnan ninyo, pag ginusto ng Diyos, nakapapasok, naroon siya sa gitna nila. At ganun pa rin, kahit nasa gitna nila, hindi sila makapaniwala. At minsan yun din ang karanasan. Nagbibigay na sa atin minsan ng mensahe ng Diyos ng kanyang presensya. Pero tayo, naguguluhan pa. Kasi minsan di nga tayo sanay. Kaya't may tatlong katotohanang magandang pagnilayan po. Sang-ayon na rin sa Ebanghelyo. Ang una, kasi ito'y tungkol sa presensya ng Diyos na nagbibigay kapayapaan. Ang una, maganda itong unang bahagi ng Ebanghelyo ng sabihin, kung paano nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay. Ikinuwento nung dalawang alagad. Nakilala nila si Jesus, hindi nung sila'y naglalakad. Nakilala nila si Jesus nung naghahati-hati na sila ng tinapay.
Napakagandang paalala sa atin, mga mananampalataya. Ito ang halaga ng banal na Eucharistia. The Holy Eucharist is the real presence, presensya ni Kristo sa anyo ng tinapay at alak. Na pag sinabi sa inyong sumainyo ang Panginoon, ito'y totoo, lalo't higit sa presensya niya sa banal na Eucharistia. Kaya't sa gitna ng anumang agam-agam, come to the Holy Eucharist, offer all to Him, and tell Him, Lord, I need you. At pagpunta mo sa banal na komunyon, sa pagtanggap mo sa Kanya, sabihin mo ng totoo sa puso mo, Amen. Sumasampalataya ako. At sasabihin ko po sa inyo, sumaiyo ang kapayapaan. Kasama mo si Kristo. Ang ikalwa, sangayon din sa ebanghelyong ito ang tinutukoy ko, sabi ng Panginoon sa mga alagad, nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng propeta at sa aklat ng mga awit. Gusto mong maalala at maramdaman ang presensya ng Diyos sa buhay mo para matagpuan mo ang kapayapaan sa gitna ng lahat ng gulo? Magbasa ka, magnilay tayo sa salita ng Diyos. The Word of God is the presence of God in our hearts as we read it, as we pray on it, and as we reflect on it. Yun ang ramdam ko doon sa aking kausap. Nang ibigay ko sa kanya yung ebanghelyo din galing kay San Luca, kay San Juan, patungkol doon sa sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. At ako'y naniniwala, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, this is the best moments for us to take our Bible, to open our Bible, to read our Bible, to pray on the Bible, and reflect on the Bible. And I will assure you, you will find the Word of God consoling you, giving you peace, giving you wisdom. Do not let this moment pass without you listening to His Word. Kalma. At ulitin ko, pag ginawa nyo yan, sasabihin ko rin sa inyo, galing sa Panginoon, sumain nyo ang kapayapaan. And then last, sang-ayon din sa ebanghelyong ito. At sinabi ni Jesus sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Gusto niyong maramdaman ang kapayapaan ng Panginoon? Dalhin ninyong Panginoon sa iba. There is a certain realization in the church, sa ating simbahan. Ano bang tawag simbahan? Sambayanan ni Kristo. Nasusulat naman po yan ang sinasabi, kung saan may dalwa o higit pa na nagtitipon sa aking ngalan, naroroon ako sa kanila. So there is that assurance of the presence of God again. In what? A community united in Jesus Christ. Ay isipin niyo ito mabuti, mga kapatid. Kung dadalhin natin si Kristo sa iba, si Kristo ang dahilan, sa ibang tao, sa pakiramdam nyo, hindi rin siya kasama? Hindi lamang siya kasama, naroroon siya. Hindi lamang para doon sa iyong pinuntahan, kundi para din sa iyo na nagdadala sa Kanya. At ito'y isang napakalaking bagay na gusto ko sanang iparating sa lahat, lalo na ngayon. Ang daming tao ang nakakalimot, ang hindi nakararamdam, at ngayon namumroblema at may agam-agam dahil hindi nila madama si Kristo. Ay ulitin ko, sino ngayon ang may misyon
para ipadama sa kanila si Kristo. Hindi ba't ako? Hindi ba't kayo? Ulitin ko, hindi ba't ako at hindi ba't kayo? Ako'y tuntua, kanina ako'y may napat sa Chaong Quezon, nanonood siguro ngayon. Nagtayo sila doon sa isang lugar ng bagsakan ng tulong ng iba. Sipin niyo yun, ang salita hindi bagsakan ng paninda, bagsakan ng tulong sa iba. Kung may labis kang gulay, pinagsama-sama. Kung may labis kang ganito, pinagsama-sama. Kung may labis kang itlog, dalhin mo dito. Naroon lang, inayos. At ano yun? Pwedeng pumunta ang kahit sino na kapag kailangan kukuha ka lang. Pwede pala yun. Ay hindi nyo kaya alam yun? Hindi kaya doon sa taong namumroblema kung saan kakain, kapag may nakita siyang pagkain, ang nakatagpo niya si Kristo, kapayapaan sa puso niya. Sapagkat hindi siya nag-iisa sa gitna ng kanyang mga problema. Ay iniisip ko tuloy, kung lahat ng nananampalataya, ito ang nasa puso, ipadama sa iba si Kristo. Hindi kaya ang daming tao makakaramdam ng kapayapaang ito galing din sa Kanya. Mga kapatid, sa gitna ng anumang agam-agam, kapag kasama ang ating Diyos, kapayapaan. Kaya nga, muli kong ipinapaalala sa inyong lahat, nasa atin siya. Sa banal na misa, sa banal na Eucharistia, sa salita ng Diyos, sa isa't isa bilang sambayanan. Kung may agam-agam ka, hanapin mo siya. At kapag nakatagpo mo siya, tanggapin mo ang biyaya ng kapayapaan ni Kristo. Kay ganda po ng ating pagdiriwang ng 500 years. Paalala, we are all gifted to give. Ulitin ko yun, ha? We are all gifted to give. If you do not give, it is because you do not feel you have been gifted. But if you know you are gifted, then you are obliged to give. Because there is no other sign of giftedness except through giving. Harinawa, mga kapatid, mapayapa kayo sa inyong kalooban sapagkat kasama ninyo si Kristo. At sa tulong ng ating mahal na ina, sa pagninilay ko kanina, hindi ko maiwasan ay parang bigla kong naalala ang Beatles. Naalala ko bigla ang Beatles dahil lang dito sa pagninilay nito. Yung sinabi sa awiting, when you are in times of trouble, di ba sabi? Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Kung inisip ko tuloy yun, sabi ko, ito mo nga naman, sa mahal na ina, lapit rin tayo. Kasi minsan pag hindi natin di makita si Kristo, ang mahal na ina ang naghahatid sa atin sa Kanya o naghahatid kay Kristo sa atin. So through her intercession, through her help, may we always feel God's presence in our lives. And may this presence be a presence that blesses us and gives us peace. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo.